pamilya natin ang katotohanan. Wala tayong dapat ikatakot, Padre Zamora. Padre Gómez. ¿Confesión? Ang ating patutunguhay isang lugar na kung saan hindi kikilos ang mga dahon nang walang kumpas ang mahal na Panginoon Diyos. Verdugo. Padre Zamora, ¿algunas últimas palabras? No. Oh, anda. Padre Burgos, jodido fraile. Verdugo. ¡Observen! El garrote. Así sufren los traidores y herejes. ¡Verdugo! Iba'y ang aking paniniwala na ang ligang ito ang magsisimula ng pagbabagong nais natin. Layunin ng La Liga Pilipina ang magkaisang bayan, ang malabanan ng karahasan, mabigyan ng proteksyon ng bawat isa na pinakailangan, at mapag-aralan ang reforma para sa bayan sa mapayapang paraan. Magandang umaga, Dr. Rizal. Ako po si Andres Bonifacio, Tubong Tondo. Kamusta ka, Andres? Ayos lamang, Doktor. Nasubaybayan ko ang inyong mga nobela. Ngunit, may tatanong ko lamang, Doktor. Bakit nga ba sa pareho ninyong nobela
hindi nagtatagumpay ang himagsikan. Dahil hindi patalim at pistol ang daan patungo sa kalayaan, Andres. Kailangan armasan natin ang ating mga sarili dito. Higit lalo dito. Yung mga armas na ginagawa sa ating mga Kastila, kailangan maibalik natin ito sa ating bayan. Hoy, Injo! Saan ka pupunta? Dito lamang ako nakatira. Galing ako sa trabaho. Sedula. Daan-daan sa pagkilos, Indio. May sedula siya. Oh. O ikaw, bilisan mo nga! Baba! Bilisan mo! Ikaw! Umilis kayo! Balang araw, ipinapangako kong wala ng Pilipino ang muli pang aapihin ng mga Espanyol. Kayo, tayo, at ang mga susunod pang henerasyon ay hindi na muli pang aapihin ng mga manlulupit. Andres! Andres! Ano nangyari? Bakit tila yata nagmamadali ka? Masamang balita, Andres. Napag-alaman na ng Kastila ang La Liga. Natakip na si Rizal! Sa pagkakadakip kay Rizal, ano nang mangyayari sa La Liga? Tiyak, dadakpin ng mga praile ang lahat ng suporta dito. Hindi! Hindi tayo makukulong. Lalaban ako kung kinakailangan. Hindi ako susuko sa mga Kastila na yan! Ano nang gagawin natin ngayon? Di naman maaari na tumigil lang tayo sa pakikipaglaban. Kailangan na natin kumilos. Kailangan na natin ipakita na lalaban tayo. Ang kailangan natin ay bumuo ng panibagong samahan na magbubuklod sa taong bayan upang labanan ng mga Espanyol. Kulang man tayo sa armas, mas malakas man ang kanyon at mga baril, lalaban tayo kahit pa sa kamatayan. Isipin nating tayo ay malakas, makapangyarihan, dahil tayo ang kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Ilan na ba ang mga kasapi ng ating kilusan? Mga nasa 300. Sa buong Maynila? Sa buong bansa. Paano natin maisasakatuparan ang paghihimagsikan kung 300 lamang tayo? Napakatagal na noong itinatag itong samahan. Ngunit bakit tila yata napakabagal ng pagkalap ng mga kasapi? Kuya, bakit hindi na lamang ikaw ang mamumuno ng kilusan? Hindi pa ito ang tamang panahon. Kuya, malakas ang kumpiyansa niya ng kilusan. Mas marami tayong mahihikayat na tao kapag ikaw ang namuno. Ano ang kalagayan ng Katagalugan noong unang panahon? Malaya at tahimik ang ating bansa.
bago ito sakupin ng mga dayuhan. Ano ang kalagayan ngayon? Inabuso ng mga Kastila, lalo na ng mga praile ang kanilang kapangyarihan. Sila ang tunay na mga manlulupig. Ano ang kalagayan sa darating na panahon? Pupuksain ng katapangan ang kasamaang sumasakop sa ating bayan. Nasa harapan mo ngayon ang pinagbibintangang traidor. Ano ang ihahatol mo sa kanya? Kamatayan! Emilio Aguinaldo, ngayong kasapi ka na ng kilusan. Ano ang nais mong itawag sa'yo? Magdalo. Magdalo ang nais mong itawag sa akin, Supremo. Magdalo. Binabati kita kasamang Magdalo. Pagkapasa mo para sa kinabukasan. Gandang umaga. Basahin mo para sa pagbabago. Para sa ating galayan. Basahin mo. May isang taong handang mamuno ng himagsikan laban sa mga Kastila. Sino po yung tatang? Ang tawag sa kanya, Supremo. Mabuhay mga kapatid! Natutuwa ako sa inyong pagdalo sa pagpupulong na ito. Dapat lamang ang inyong mga naging pasya. Tayo ay dapat na tumindig at labanan ang mga Espanyol. Ako po ang inyong lingkod, Andres Bonifacio. Muli, maraming salamat sa inyong pagdalo. Huliin niyo yan! Anong ginawa ko? Load! Indio! Sino ang sinasabing pinuno at nagpasimula ng sinasabing kilusan? Wala akong aaminin! Tigas ka ha? Ayaw mo umamin ha? Ayaw mo umamin?
nangyari dito. Sabihin nyo sa mga pinuno ng konseho, ipinapatawag silang lahat ng Supremo. Napakarami na ang namamatay dahil sa pang-aalipusta ng mga Espanyol. At mas madadagdagan pa ito kung hindi natin lalabanan ang kanilang pang-aapi. Kailangan na nating lumaban. Katipunan, bukas ang simula ng ating pag-aansa. Lalaban tayo kahit pa magpasa hanggang huling hininga. Labas ninyo ang inyong mga sedula. Pagmasdan nyo mabuti ang munting papel na umaalipin sa ating lahat. Ang munting papel na pumipigil sa kasarinlan ng mga Pilipino. Katipunan, punitin ang mga sedula ninyo! Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay! Mabuhay ang revolusyon! Mabuhay! Mabuhay ang Supremo! Mabuhay! Daang taon nyo aming inalipin para sa kalayan! Ang labanan na iyon ang nagbigay ng lakas ng loob at inspirasyon sa iba't ibang mga lalawigan para mag-aklas at labanan ng mga Kastila. Pero hindi lahat ng labanan ay naging tagumpay. Dahil sa kakulangan ng mga armas, dumating ang panahon na pinakamasakit para sa Supremo. Buhay. Buhay ng mga Katipunero naging kabayaran para sa kalayaan ng bayan.
sunod-sunod na ang pagkatalo ng Katipunan sa Maynila. Hindi rin magtatagal, tuluyan itong babagsak. Hindi maganda ang reputasyon nito. Ang tingin sa kanila ay mga tulisan at mga bandido. Sa tingin ko, walang kakayahan si Bonifacio para pamunuan ng revolusyon. Kailangan natin ng bagong liderato. Tama! Magkaroon tayo ng halalan! Imbitahan natin si Bonifacio! Hindi kasi nararapat yung ganun. Paglisa ng mga araw. Kailangan natin salubungin ng mga Espanyol. Mawalang galang na. Mataas ang tingin ko kay Supremo. Dahil siya ang nagpasimula ng revolusyon. Pero kung sa pagpapabuti ng Katipunan ang pag-uusapan, sunod-sunod na ang pagkatalo ng Katipunan sa Maynila. Hinay-hinay ka lang sa pagsasalita, Banlionero. Halos lahat ng mga Kastila ay nasa Maynila. Kami ang sumasalubong at tumaatake sa mga sundalo. At kaya kayo nananalo dito sa Cavite dahil wala kayong masyadong kalaban. Tama na. Hayaan niyo muna siyang matapos sa sasabihin niya. Kailangan natin magtatag ng isang gobyerno. Ngunit, ang Katipunan na nagsisilbing gobyerno natin. May mga batas tayong dapat sinusunod. Tandaan nyo, wala tayo sa kinalalagyan natin ngayon kung hindi dahil sa revolusyong inumpisahan ng Katipunan. Para maging patas at sa ngalan ng demokratiko, ating bigyang galang ang karapatan ng ating mga kapatid na kung sino ang mamumuno sa ating gobyerno. Tayo ay magsagawa ng isang halalan. Kung magtatatag ng bagong gobyerno, walang ibang dapat mamuno kundi ang Supremo. Dahil siya ang nagplano at nag-organisa ng revolusyon. Nanganganib na ang mga bayan sa Cavite. Kung tiwala si Supremo sa kanyang kakayahan, walang dahilan para hindi magdaos ng isang halalan at para marinig ang boses ng nakararami. At ang nanalo bilang Pangulo, Emilio Aguinaldo. At dahil si Andres ang nakukuha ng ikalawa sa pinakamaraming boto, marapat lamang na italaga natin siya bilang ikalawang Pangulo. Kailangan marinig natin ang boses ng karamihan. Sumasang-ayon ba kayo na si Andres ang magiging ikalawang Pangulo? Sumasang-ayon ako! Sangayon kami! Hindi sapat ang mga sumasang-ayon. Kinakailangan natin muli magdaos ng isa pang halalan. Bilang Direktor de Guerra, Emiliano Digior. At bilang Direktor de Interior, Andres Bonifacio. Sandali lamang. Hindi maaaring hawakan ng isang taong hindi nakapagtapos ng abogasyang ang posisyong ito. Alam naman natin na si Andres Bonifacio hindi nakapagtapos. Sang-ayon ba kayo na panghahawakan tayo ng isang pinunong walang pinag-aralan? Girona! Kanina mo pa ako iniinsulto! Hinahamon mo ba talaga ako? Halika sa labas! Magduelo tayo! Supremo, huwag mo pala ganyan. Kumalma ka lang, Supremo. Malinaw ang ating naging usapan na gagalangin natin anuman ang magiging resulta ng halalang to. Pero anong ginagawa ninyo? Kayo na rin mismo ang sumisira sa usapan. Bilang Supremo ng Katipunan, pinapawalang bisa ko ang halalang to! Hindi ako nagbubuhis ng buhay para lamang magkaganito tayo. Hindi ako ang kalaban. Dahil sa hindi pagsunod sa atin ni Bonifacio, pwede itong magsimula ng paghiwalay ng ating mga hanay. Maraming papanig kay Bonifacio. Hindi sumusunod sa atin ang Katipunan. Hahadlang sila sa mga plano natin. Hindi natin magagawa ang ating gusto sa bayan kung hindi natin tatanggalin si Bonifacio. Bukod sa Kastila, baka maging kalaban din natin ang mga Katipunan. Kapin nyo si Andres Bonifacio. Napatunayan ng hukumang ito ng walang pag-alinlangan na ikaw
Procopio Bonifacio at Andres Bonifacio ay nagbalak na pabagsakin ang pamahalaan, paslangin ang presidente at magdeklara ng himagsikan laban sa pamahalaan. Kayo ay hinahatulan ng parusang naaayon sa inyong mga kasalanan. Andres at Procopio Bonifacio, kayo ay inaatulan ng kamatayan. Ngunit hindi ganun nakasagad. Maluba ka na! Mabuti pa sigurong tapusin ko ang buhay mo gamit ang patalim! Huwag niyo matayin lahat sa likod! Wait lang! Iba yung aking paniniwala na ang ligang ito ang magsisimula sa pagbabagong nais natin. Layunin. Hoy, ikaw! Anong ginagawa mo? Damang Milos! Ikaw! Dama! Ano yan? Balang araw, pinapangako kong wala ng Pilipino ang luluhod pang muli sa mga Kastila. Kayo, tayo, pati ang mga susunod sa ating henerasyon ay hindi na Sa pagkakatakip kay Rizal, ano nang mangyayari sa La Liga? Sa pagkakatakip kay Rizal, ano nang mangyayari sa La Liga? Tiyak, dadakpin ng mga praile ang lahat ng sumusuporta dito. Mental block ako. Rizal, ano nang mangyayari sa La Liga? Tiyak, dadakpin ng mga praile. pagkalap ng mga tauhan. Wait lang pre, kilusan mo eh. Ang tamang panahon. Katagal na noong itinatag itong Ano ang kalagayan ng Katagalugan noong unang panahon? Malaya at payapa ang ating bansa bago ito sakupin ng mga dayuhan. Ano ang kalagayan ngayon? Tanggain kita eh! Sakupin ng mga dayuhan. Ano ang kalagayan ngayon? Inabuso ng mga Kastila, lalo na ng mga praile, ang kanilang kapangyarihan. Sila ang tunay na mamandulubla. nasa harapan mo ngayon ng pinagbibintangang traidor. Ano ang ihahatol mo sa kanya? Kamatayan! Huliin niyo yan. Oh! Anong kasalanan ko? Oh! Huliin niyo yan. Oh! Anong ginawa ko? Dude! Dude! Oh! Ano? Huliin niyo yan. Oh! Anong ginawa ko? Daba! Daba! Oh! Sige, init mo ko. Good! Injo, umamin ka.
Sino ang pinuno at nagsimula ng sinasabing kilusan? Wala akong aaminin. Matigas ka ha? Wait, paano namin papatayin to? Mabuhay ang katubulan! Sunod-sunod na ang pagkatalo ng Katipunan sa Maynila. Hindi rin magtatagal. Tuluyan itong mga babagsak. Hindi magandang... Hindi dapat ganun. Dapat yung Hindi nga. Oo nga. Nagkakamali ka. Hindi ganun yun. Ganyan kasi. Ganun. Mawalang galang na. Mataas ang tingin ko kay Supremo. Dahil siya ang nagpasimula ng revolusyon. Pero kung... Mawalang galang na. Ba't hindi tayo nagsasalita? Kailangan natin magtatag ng isang gobyerno. Ay, ako na pala. Kailangan natin magtatag ng isang gobyerno. Ngunit, ang Katipunan na ang tumatayong gobyerno natin. May mga batas tayo na dapat sinusunod. Tandaan nyo, hindi natin maabot ang kinalalagyan natin ngayon kung hindi dahil sa revolusyon hindi natin maabot ang kinalalagyan. May mga batas na... Tandaan nyo, wala tayo sa kinalalagyan. Katipunan na ang nagsisibil revolusyong inumpusihan ng Katipunan. Kailangan... Sang-ayon ba kayo na si Andres ang magiging ikalawang pangulo? Sang-ayon ako. Sang-ayon kami! Marapat lamang na italaga natin siya bilang ikalawang pangulo. Hindi sapat ang mga sumasang-ayon. Kailangan magdaos tayo ng isa pang muling... Ay, balik! Bilang Direktor de Guerra, Emiliano Digior. Bilang Direktor de Guerra, Emiliano Digior. At bilang Direktor de Interior, Andres Bonifacio. Sandali lamang. Bilang Direktor de Guerra, Emiliano Digior. At bilang Direktor de Interior, Andres Bonifacio. Sandali lamang. Hindi maaaring hawakan ng isang tao. At bilang Direktor de Interior, Andres Bonifacio. Sandali lamang. Hindi maaaring hawakan ng isang taong walang pinag-aralan ng abogasyo. O ikaw! Bilisan mo nga! Baba! Bilisan mo! Ikaw! Umilis kayo! Balang araw. Pinapangako kong wala ng Pilipino ang muli pang aapihin ng mga Espanyol. Kayo, tayo, at ang mga susunod pang henerasyon ay hindi na muli pang aapihin ng mga manlulupig. Guys, tapos na kami! Natapos na po namin ang aming shooting. Ngayon po, magpapahinga lang kami, kakain lang po kami saglit. At pagtapos nun, babawi. Uwi na po kami, sir. Let's go! Bebe Labs! Ayun. Sir, may nalunod! Sir, tapos na kami, sir! Sir, salamat, sir. Andito na lang. Sir, may nalunod!